Mga boss sa gustong sumuporta sa ating channel, mag-send na sa ating GCash number na nakalagay sa screen. Sa konting tulong nyo, pwede na natin maipagpatuloy ang daily upload natin. Maraming salamat po mga boss. Kabanata 17:11. Sa anumang kaso, tiyaking nakakakuha ka ng maraming pahinga sa mga darating na araw. Maaari mong iwanan ang lahat sa amin. Dagdag pa ni Nori. Napagtanto ni Gerald na wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod pagkatapos marinig iyon. Sa pamamagitan nito, nagretiro na siya sa kanyang kama upang magpahinga. Si Juno, ang nakatatandang kapatid ni Melanie, ay makikita na kumatok sa pintuan ni Gerald kinaumagahan. Nagtanong, "Gerald, gising ka ba?" Nagtanong ako. Hindi mapigilan ni Juno na itaas ang kilay habang binubuksan niya ang pinto pagkatapos maghintay ng mahabang panahon at walang natanggap na tugon, natuklasan lamang na wala siya roon. Paano siya nakalayo? Ibig kong sabihin, hindi siya maaaring lumayo lamang, hindi ba? Pinag-isipan ni Juno ang sitwasyon, naguluhan. Sa isang bahagyang pagsimangot, mayroon siyang ideya kung nasaan si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, sumugod siya sa likurang hardin upang makita kung nasa paligid pa siya. Pagdating ni Juno sa likurang hardin, sinalubong siya nina Gerald at Late Query na nagmumuni-muni sa mga bangkong bato, tulad ng inaasahan niya. Kapwa sila lumitaw na medyo kontento na nakapikit. Tuldok, tuldok, tuldok. Hindi mapigilan ni Juno na mapabuntong hininga habang iniikot ang mata. Hindi katakataka na ang kanyang silid ay naging disyerto. Pareho silang bumangon ng maaga sa umaga upang sanayin. Lumakad si Juno sa tagiliran ni Gerald matapos ang isang maikling pagtigil at binulong, "Gerald." Nabukas ni Gerald ang kanyang mga mata nang marinig ang kanyang pangalan at ngumiti habang sumagot, "Ah, young lady. Zorn, maaga kang bumangon. Narito ka rin ba upang sanayin?" Tumingin si Juno kay Late, na nakaupo sa tabi niya. Sandali, hindi pinapansin ang tanong ni Gerald. Napabuntong hininga na lamang si Juno nang mapansin ang gaanong galaw nito at kung gaano kaliit ang nagbago ng kanyang ekspresyon. Alam niya na si Late ay hindi dapat trifle, at medyo nag-alala siya na magalit siya sapagkat hinahanap niya si Gerald. Anuman, binuksan ni Late ang isang mata at dumulas ng diretso sa likod ng hardin nang maramdaman niya ang tingin sa kanya ni Juno. Tuldok, tuldok, tuldok. Bahagyang nasiyahan si Gerald sa kakayahan ni Late na basahin ang mood nang makita niya iyon. Sigurado siyang umalis na si Late dahil ayaw niyang istorbohin ang pribadong sandali nina Gerald at Juno. Si Juno mismo ang gumaan na kinuha ni Late sa hint. Sa anumang kaso, ngayong umalis na siya, mabilis na ibinalik ni Juno ang kanyang pagtuon kay Gerald, na tinanong, "Bakit sa lupa kagising ng ganoon, Gerald?" Sagot ni Gerald, "Sanay lang ako gumising ng maaga." Ginampanan ni Gerald ang ugali na ito mula pa noong siya ay bata pa, at nakakagulat na natulungan siya nito na mapabuti ang parehong mga kakayahan sa pisikal at martial arts sa mga susunod na taon. "Ah, nakikita ko. Gayunpaman, kapag natapos mong magnilay, sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa kung saan." Bulalas ni Juno, hinawakan ang kamay ni Gerald at kinaladkad palabas ng kanyang bahay nang hindi man lang naghihintay na tumugon siya. Pinayagan lang ni Gerald na hilahin siya dahil nagpasya siya. Nang huli ay nakarating sila sa isang panaderia ng ilang uri. "Ngayon, Gerald, ang agahan ang aking ituturing. Alam mo lang, araw-araw akong pumupunta dito dahil hindi ka panipaniwala ang tinapay na kanilang ginagawa." Panipi. Pagkatapos nito, hinailan niya siya papasok sa bakery at sumigaw, "Waiter, mangyaring 3 tray ng tinapay." Panipi. Si Juno ay isang regular, kaya natural na kinikilala siya at binigyan ng pangunahin ng utos sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, ang waiter ay naghahatid ng 3 tray ng masarap na amoy na tinapay sa mesa nina Gerald at Juno nang wala pang 1 minuto. "Huwag kang mahiya, sige." Hinimok ni Juno si Gerald na subukan ang isa sa mga tinapay habang itinutulak sa kanya ang isa. Hindi man lang hinintay ni Juno na tumugon siya bago isuksok ang tinapay sa kanyang bibig, naganap na walang pag-aalala sa kanyang hitsura. Ang ganang kumain ni Juno ay, upang ilagay ito ng banayad, hindi kapanipaniwala. Nagawang tapusin ni Juno ang tinapay mula sa natitirang 2 tray na inorder niya habang si Gerald ay puno pa rin mula sa 1 tray lamang. Panipi, tuldok, tuldok, tuldok. "Mayroon kang isang masaganang gana doon, Lady Zorn," ungol ni Gerald, medyo nagulat,
habang ipinatong ang kanyang palad sa kanyang kilay. Kabanata 17:12. Pasimpleng nilingon ni Juno si Gerald nang marinig iyon at sinagot. Ano ito? Paimpol akong ipinanganak na may masaganang gana. Panipi. Paimpol lang na isinubo ni Gerald ang kanyang bibig habang umiling, natatakot na kung magpatuloy siya, ibabaliktad ni Juno ang mesa. Anuman, matapos ang kanilang agahan, nagtungo ang dalawa sa korte ng pagsasanay sa Dragonblood City. Ang bawat lungsod sa kontinente ng Lacom ay mayroong sariling korte sa pagsasanay, na ginamit upang mag-host ng iba't ibang mga taunang kompetisyon. Siyempre, ang mga korte ng pagsasanay ay ginamit din bilang isang formal na pagsasanay at larangan ng digmaan para sa mga may kasanayan sa martial arts. Sa anumang kaso, sa oras na makarating sila sa korte ng pagsasanay, maraming mga tao ang nag-sparring na. Nang mapagtanto ng lahat sa silid na naruroon si Juno, nagpakita agad sila ng mga magalang na ekspresyon, na inaalok pa kay Juno ang kanilang mga sparring area. Si Juno ay nagpatuloy na kumuha ng malaking kapangyarihan sa Dragonblood City batay dito lamang. Kung sa bagay, ang mga makapangyarihang tao, anuman ang kasarian, ay laging iginagalang ng iba. Pinili lang ni Juno ang isang liblib na lugar pagkatapos natanggihan ang kanilang mga alok, pagkatapos ay tumingin kay Gerald at sinabi. Payagan akong hamunin ka sa isang tunggalian, Gerald. Sinabi ni Gerald, tanggap ko. Walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, nangako siya na magtuturo kay Juno ng ilang kasanayan sa martial arts, at anong mas mahusay na paraan upang malaman ang mga ito kaysa sa pakikipag-away sa isa't isa. Ang mga kasanayan sa martial arts ni Juno ay mas mabilis na mapapagbubuti sa kanilang pag-spar. Sa pag-iisip na iyon, tumayo sila sa tapat ng mga dulo ng silid. Handa ka na ba? Tanong niya, nakatingin kay Gerald. Tumango, sumagot si Gerald, ready as ever. Si Juno ay hindi nag-aksaya ng oras matapos marinig ito at dumiretso kay Gerald. Ang kanyang kamao ay pulgada ang layo mula sa mukha ni Gerald nang mas mababa sa isang segundo, salamat sa kanyang kabilis. Tiyak na malakas si Juno, ngunit paulit-ulit niyang inuulit ang dati niyang pag-atake. Sa pag-iisip na iyon, madaling iwasan ni Gerald ang kanyang suntok bago hawakan ang kanyang braso at ibagsak ito. Nawalan ng balanse si Juno bunga ng biglang shift at halos mahulog muna ang mukha. Sa kabutihang palad, mabilis siyang hinailan ni Gerald at iniligtas mula sa kahihiyan. Anuman ang kaso ay maaaring, lahat ng tao sa eksena ay nagulat nang makita ang nangyari. Sila, ng lahat ng mga tao, ay may kamalayan sa lakas ni Juno. Pagkatapos ng lahat, paulit-ulit niyang hinahamon ang mga ito sa nakaraan, at pagkatapos ng paulit-ulit na pamimilit, wala nang naglakas loob na hamunin siya. Hindi sila makatiis sa kanya. Nang una nilang makita si Gerald, ipinapalagay nila na dinobol lamang niya ang ilang mahihirap na kata sa pakikipagtunggalian sa kanya dahil sa matagal na niyang hindi nakakapagdilo kahit kanino. Hindi nila inaasahan ang binatang iyon na magkaroon ng isang madaling oras pagkatalo sa kanya. Ito ay tunay na nakakaganyak na. Sumaksi, si Juno, na hindi madaling sumuko, tumayo at bulalas, muli. Ilang sandali lamang matapos, tiwala siya na makakagawa pa siya kahit kaunting galaw pa bago siya tanggalin ni Gerald. Sumigaw ulit si Gerald, hold on a second, young lady Zorn. Tinanong ni Juno, ano ito? May nakataas na kilay, meron akong naisip. Maaaring gusto mong isaalang-alang muli ang iyong diskarte sa pag-atake. Mapapalayo kita sa isang solong paglipat kung patuloy mo akong inaatake sa parehong paglipat, gaano man karaming beses mo akong atakein. Sagot ni Gerald habang ibinabahagi niya ang pagsusuri sa kanya. Mayroon bang isang bagay na mali sa aking estilo ng pag-atake? Naguluhan si Juno, nagtanong. Ang kanyang buong buhay ay ginugol gamit ang estilo ng pag-atake na ito. Hindi inisip ni Juno na kailangan itong baguhin. Sa pag-iisip na iyon, ano ang naging motibasyon ni Gerald sa pagre-rekomenda? Kabanata 17:13. Siyempre, si Gerald ay hindi nagkomento sa pag-atake. Habang ang estilo ng pag-atake ay tiyak na malakas, ibig sabihin ay madalas niyang iniwan ang kanyang sarili na bukas ng bukas upang makontra bago umatake. Kapag pinagsama mo iyon sa katotohanang hindi niya binago ang kanyang estilo ng pag-atake, ang sinumang kalaban na mas malakas sa kanya ay makakakita sa kanyang mga pattern sa pag-atake ng walang oras.
Ipinaliwanag nito kung paano nagawang talunin siya ni Gerald. Ang nag-iisang dahilan lamang na nagawang manalo siya sa lahat ng mga nakaraang labanan ay dahil ang mga kalaban na nakasalamuhan niya ay mas mahina kaysa sa kanya. Dahil dito, malamang na hindi sila nagkaroon ng pagkakataon o karanasan upang pag-aralan ang mga pattern ng pag-atake ni Juno. Si Gerald naman ay mas malakas kaysa sa kanya. Personal din siyang sanay ng late, at mayroon siyang sariling natatanging pananaw at pagsusuri sa mga kasanayan sa martial arts at taktika ng pag-atake. Anuman, nang marinig ni Gerald ang tanong ni Juno, solemn na siyang sumagot, "Isipin mo yan. Ayon sa aking naobserbahan, may posibilidad kang mag-focus lamang sa pag-atake, na kung saan ay nag-iingat sa iyo laban sa pag-atake muli. Bilang patunay, madali kitang natalo sa kabila ng katotohanang bihira kang tumuon sa pagtatanggol." Panipi, tumigil sandali si Juno nang marinig iyon. Sa halip na magalit sa pagpapastigo, inamin ni Juno na mayroon siyang isang malaking kapintasan. Paano niya ito na-miss dati? Tumingin si Juno kay Gerald ng ilang sandali bago sinabi, "Nakikita ko, Gerald, salamat sa payo mo." Panipi, ito ay magiging lubos na kapaki-pakinabang kay Juno sa pangmatagalan. Hindi nakakagulat na palagi niyang nahanap na nakakapagod ang kanyang paglalakbay sa martial arts. Nililimitahan niya ang sarili sa iisang estilo ng pag-atake, naging pala. Sa anumang kaso, napagtanto niya na kailangan niyang ituon ng pansin sa pag-aaral ng mga bagong estilo ng pag-atake. Halos tiyak na mapapabuti niya ang pareho niyang lakas at kakayahan sa martial arts bilang isang resulta ng paggawa nito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang maniwala na ang pagsunod sa payo ng mga pantas na tao ay may mas positibong resulta kaysa sa simpleng pagbasa sa mga diskarte. Anuman ang kaso, kahit na determinado si Juno na baguhin ang estilo ng pag-atake, ang mga dating ugali ay mahirap masira, at alam niyang kakailanganin ng maraming oras at pagsisikap na masira ang ugali. Ang katotohanan iyon, gayunpaman, ay hindi pinanghinaan siya ng loob. Sa halip, nagpatuloy siya sa sparring kasama si Gerald, unti-unting binabago ang kanyang estilo ng pag-atake. Habang ang kanyang paggalaw ay bahagyang awkward at clumsy bilang isang resulta, hindi na siya natalo sa isang solong paglipat. Nagawa niyang makagawa ng hanggang sa 3 galaw sa pamamagitan ng 2 oras na marka bago isara. Pareho sa kanila ang nagpas siyang magpahinga sa silid ng pagsasanay ng korte sapagkat marami iyon sa kanya. Si Juno, na nakakakita kung magkano ang kanyang pinagbuti mula lamang sa pakikipag-sparring kay Gerald sa loob ng 2 oras na iyon, taos-pusong sinabi, "Maraming salamat sa ngayon, Gerald." Pawis na pawis siya. "Hindi ko magagawa ang mas maraming pag-unlad na ito sa isang maikling panahon kung hindi mo ako itinuro." Panipi, sa kabila ng sinabi niya, kinilala niya na ang kanilang mga kakayahan ay malaki pa rin ang pagkakaiba. Sa anumang kaso, si Nori at Ray ay nagmamadali sa korte ng pagsasanay sa isang iglap. Nang unang makita ni Nori si Gerald, sumugod siya sa kanya, "Bulalas, Gerald." Ito ay isang sakuna. Isang bagay na kakila-kilabot na nangyari. Panipi, naguguluhan na tanong ni Gerald, "Ano ang mali?" May bahagyang nakasimangot. "Aba, nagawa ng Hulkaroak Union na makuha sina Zelig at Cyril. Sinubukan namin ang lahat upang maibalik ang mga ito, ngunit napakarami." Bulalas ni Nori, "Nabigo kaming iligtas sila." Galit na ungol ni Gerald, biglang lumakas ang galit niya. Upang isiping gagawan sila ng ganito sa isa sa kanyang mga kaibigan. Ang Hulkaroak Union ay tunay na wala sa kontrol. Iyon lang ang mayroon dito. Sinusubukan namin ngayon ang Hulkaroak Union. Panipi, Kabanata 17:14. Handa nang umalis si Gerald kasama sina Nori at Ray matapos itong ideklara. Anuman ang mga panganib, kailangan niyang isave ang parehong Zelig at Cyril. Ngunit, malapit na siyang umalis, tumawag si Juno, "Sandali lang, Gerald. Sigurado ka, young Lady Zorn. Mas gugustuhin kong na-isave mo ito para sa ibang pagkakataon kung hindi ito isang bagay na mahalaga. Ngayon na ang oras para mag-concentrate ako sa pag-save ng aking mga kaibigan." Sagot ni Gerald. "Gerald, panatilihin ang cool. Kung hindi mo narinig, ang master ng Hulkaroak Union ay umakyat na sa 3 ranggo ng Avatar Realm. Sa pag-iisip na iyon, ang simpleng pagsingil lamang ay kapareho ng pagpapakamatay." Elaborated pa ni Juno. Bukod kay Gerald, na nakapasok na sa Avatar Realm,
ang iba sa Sage Realm ay walang pagkakataon laban sa mas malakas na mga miyembro ng Hulkaroak Union. Ayaw ni Juno na sayangin nila ang buhay nila ng ganon, kaya namagitan siya. Sumagot si Gerald, kahit nasabihin mo iyon, hindi ko sila maiiwan doon. Habang kinikilala niya ang punto ni Juno, naninindigan siya tungkol sa pagligtas ni Zelig at Cyril. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng hindi masyadong nalalaman tungkol sa paglalakbay, pareho silang sumang-ayon sa walang pag-iimbat na samahan siya dito. Hindi magiging makatao si Gerald na huwag subukang ibalik sila ngayon na nagkagulo sila. Gayunpaman, tingnan natin, magpapadala ako ng ilang mga tao upang suriin ang sitwasyon. Maaari naming formulate ang isang plano upang isave ang mga ito kapag mayroon kaming isang mas mahusay na pag-unawa sa kung ano ang plano ng Hulkaroak Union. Sabi ni Juno. Tumigil sandali si Gerald matapos marinig yun bago tumango ng bahagya. Siya ay ganap na tama. Mas makabubuti para sa kanila kung makakakuha sila ng isang tao na mag-scout ng maaga. Sa anumang kaso, ang kanyang mungkahi ay higit na nakahihigit sa simpleng pagsingil sa base ng kaaway. Bukod, ang Hulkaroak Union ay malamang na magbabantay sa kanila, inaasahan na dumating sa kanilang pagliligtas si Gerald. Anuman, umalis ang grupo sa korte ng pagsasanay para kay Juno upang magpadala ng ilan sa kanyang mga tauhan upang magmasid sa base ng Hulkaroak Union, nakikita na sumang-ayon si Gerald sa kanyang plano. Samantala, nakita sina Zelig at Cyril na dinakip sa bulwagan ng base ng Hulkaroak Union. Habang si Zuyo at ang kanyang mga tauhan ay nakatayo, sa tabi ng kanilang pinuno, si Tiger, ang Panginoon ng Union, ay nakaupo sa kanyang mataas na trono at simpleng nakatingin sa duo. Ito ang mga kasama ng taong iyon, Panginoon. Sinabi ni Zuyo na may malaswang ngisi. Ang taong iyon ay walang alinlangang darating upang isave ang mga ito ngayon na nahuli natin sila. Nakalipas na ang oras para makapaghiganti tayo. Panipi, ang sinumang manggahas na maglagay ng isang daliri sa mga tao ng Hulkaroak Union ay dapat mamatay. Ungol ni Tigre, nanunuya. Anuman, ay lock silang pareho sa piitan at bantayan sila ng mabuti. Bukod sa na, paalalahanan ang lahat na maging maingat sa lahat ng oras. Sigurado akong darating siya sa lalong madaling panahon, at kapag dumating na siya, hindi niya maiiwan ng buhay ang aming base. Panipi, sina Zelig at Cyril ay kinaladkad palayo at ipinakulong sa piitan ng base. Lumilitaw na talagang tapos na kami sa ngayon, G. Gabriel, napabuntong hininga. Nagbulong-bulok si Zelig habang nakatingin sa paligid ng piitan. Huwag kang masyadong magpakahirap. Naniniwala akong sapat ang pagmamalasakit ni Gerald sa amin upang iligtas tayo. Si Cyril, na maraming paniniwala kay Gerald, ay inalo ang sarili. Si Gerald, kung tutusin, ay ang uri ng tao na hindi kailanman iiwan ang kanyang mga kaibigan. Siyempre, tama si Cyril. Si Gerald at ang iba pa ay kumakain sa isang restoran na hindi kalayuan sa punong tanggapan ng Hulkaroak Union. Napabantayan nila ang mga aktibidad ng Hulkaroak Union habang tinatalakay ang kanilang susunod na paglipat dahil nakaupo sila sa bintana. Nalaman ng aking mga kalalakihan na ang iyong mga kaibigan ay kasalukuyang nakakulong sa piitan ng base ng Hulkaroak Union. Ang piitan ay matatagpuan sa dulo ng pangunahing bulwagan ng kanilang base. Upang mailagay ito sa ibang paraan, kailangan nating dumaan sa kanilang pangunahing bulwagan upang makarating sa iyong dalawang kaibigan. Paliwanag ni Juno, Kabanata 17:15. Habang nalalaman ng lahat ng ito ay kamangha-mangha, paano tayo makakalipas sa masikip na seguridad ng Hulkaroak Union? Maaari nating makita kung gaano kabante ang mga ito ngayon kahit na mula dito. Nagtatagpa sila ng mga patrol team. Sa pag-iisip na iyon, kung nagmamadali tayo, tiyak na mahuli tayo. Ungol ni Ray bilang sagot. Nang marinig iyon ni Gerald at ng iba pa, napagtanto nilang tama si Ray. Dahil sa kung gaano kahigpit ang seguridad ng Hulkaroak Union noong panahong iyon, malinaw na inaasahan ng mga miyembro ng Union na dumating si Gerald at isave ang duo. Ito ay walang alinlangan na isang bitag ng kamatayan hindi katulad ng anumang iba pa. Mayroon bang anumang mga mungkahi para sa kung paano tayo dapat magpatuloy? Ano ang pakiramdam mo, young Lady Zorn? Habang nakatingin siya kay Juno, nagtanong si Gerald. Nagsimulang magmuni-muni si Juno matapos marinig ang kanyang katanungan. Kahit na alam nila kung nasaan ang mga hostage,
ang pagliligtas sa kanila ay magiging napakahirap. Panipi, ang tanging bagay na naisip ko ay ang pag-akit sa kanila ang layo mula sa base. Bukod doon, hindi ako sigurado kung paano kami makakapunta sa kanilang base upang may save ang iyong dalawang kaibigan. Sagot ni Juno, kita ko, iyon mismo ang iniisip ko. Pagkatapos ng lahat, ang paglalakad sa hindi na ipahayag ay wala sa tanong. Hindi alintana, sa sandaling maakit natin sila, lumikas na lamang tayo sa kanilang base at ililigtas sina Cyril at Zelig. Pagmamaktol ni Gerald, seryoso sa ekspresyon. Mabuti na sa amin, Gerald. Mangyaring bigyan kami ng mga detalye kung paano mo nais na mapunta ang plano. Isasagawa namin ang iyong mga order sa sulat. Sagot ni Nori, mahusay na sinabi. Gayunpaman, bumalik sa mga detalye. Ipinapanukala ko na hatiin kami sa dalawang pangkat hanggang sa makumplito ang misyon. Ray, Nori, upang may save sina Cyril at Zelig, kailangan mo akong samahan sa kanilang base. Umaasa ako sa inyong dalawa na pupunan para sa akin. Young Lady Zorn, para sa iyo. Alam kong maraming magtanong, ngunit maaari mo bang maglingkod bilang isang nakakaabala sa amin? Tanong ni Gerald, binago ang tingin mula kay Nori kay Juno. Walang problema, dahil pupunta kami doon, dapat kayong maghintay para sa aking signal bago kumilos. Magsamang muli tayo sa kagubatan sa labas ng Dragonblood City kapag natapos na natin ang lahat. Habang tinitingnan niya si Gerald, sumagot si Juno na, paano ito tunog? Paimpol na tumango si Gerald nang marinig iyon. Sana, gagana ang kanilang plano. Anuman, si Juno ay nagtapos upang mapahamak ang loob ng Halkaroak Union Base ngayong natapos na ang plano. Sisiguraduhin niyang lahat ng tao sa silid ay masyadong abala para mapansin si Gerald. Nagsimulang maglakad agad sina Gerald, Ray, at Nori sa bakuran ng base kaagad. Sa kabutihang palad, ang Halkaroak Union ay mayroong maraming matataas na pader, na nagbigay ng mahusay na takip para sa kanilang tatlo. Tahimik na naupo ang trio sa isang bulag, naghihintay para sa signal ni Juno. Di nagtagal, ang tatlo sa kanila ay nakatayo doon na nanunood ng isang sinag ng ilaw na binaril sa kalangitan, lamang upang bumagsak sa base ng Halkaroak Union. Naglalaman ang base ng maraming maliliit na bahay, at sa pag-iisip na iyon, ang isa sa mga sawimpalad na bahay sa loob ay sumunog sa sandali na sinaktan ito ng ilaw. Naturally, nagdulot ito ng gulat sa mga miyembro ng Unyon, na lahat ay nagsimulang sumisikap na patayin ang apoy. Nang makita nila iyon, alam nila na oras na upang pumasok sa loob. Si Gerald at ang kanyang pangkat ay mabilis na pumasok sa base pagkatapos nito. Kabanata 17:16, mabilis silang lahat na nag-scan sa lugar ng nasa pader na sila. Dumaan si Gerald at ang kanyang partido sa pangunahing bulwagan ng Unyon bago diretso patungo sa piitan pagkatapos makumpirma na ang lahat ng mga kalalakihan ng Unyon ay nagagambala pa rin ng apoy. Si Gerald at ang dalawa pa ay nakasilip sa sulok na haantong sa piitan upang tingnan kung may nagbabantay sa pasukan. Sa kabutihang palad, lumitaw na mayroong lamang dalawang mga gwardya na nakadestino doon. Sa pag-iisip na iyon, nakuha muli ni Gerald ang kanyang astribis sword at inalis ito matapos tiyakin na hindi pa nila napapansin. Pagkatapos ay tumakbo si Gerald patungo sa isa sa mga gwardya at dalubhasa na tinabos ang kanyang lalamunan. Damyugo ang dugo sa nakalantad na lalamunan ngayon ng gwardya nang agad siyang makapagreaksyon, bumagsak siya sa lupa, patay, sa isang iglap. Nang mapagtanto ng ibang lalaki na wala ng buhay ang kanyang kasama, agad niyang hinugot ang kanyang sariling tibak at tinangka na putulin si Gerald. Siyempre, madaling maiwasan ni Gerald ang atake. Pagkatapos ay sinipa niya ang espada ng lalaki bago sinipa siya sa tiyan gamit ang isa pang sipa. Habang nahahawak ng lalaki ang kanyang sakit ngayon sa tiyan, sinuntok ni Gerald ang pagkakataong masuntok siya sa ulo, na mabisang pinatay siya. Hindi nakakagulat, dahil sa bilis at kasanayan ni Gerald, na nakatapos siya pareho sa napakabilis. Anuman, hinampes ni Gerald ang mga tanikala ng piitan gamit ang kanyang espada sa sandaling makitungo sila. Ang mabigat na clunk ng mga tanikala ay maaaring marinig ilang segundo pagkaraan ng ang mga kadena ay nahulog sa lupa. Ang paggupit sa mga kadena tulad nito ay isang piraso ng cake para sa astribis sword, salamat sa talim ng labaha.
Sa anumang kaso, ngayong hindi na nakalock ang pasukan, binuksan ni Gerald ang mga pintuan ng piitan upang maghanap para sa kanyang mga kaibigan. Ang isang galit na tigre ay maaaring makitang sumabog sa bulwagan kasama ang maraming mga lalaki sa likuran niya makalipas ang ilang sandali. Alam niyang naisave ang kanilang mga hostage sa sandaling makita niya ang dalawang patay na gwardya. Sakay siya sa labas ng oras na makita si Gerald at ang kanyang mga kaibigan na tumatakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa pader ng kanilang base. Iyon, ang Diyos na iyon na bata ay matagumpay sa pagligtas ng kanyang mga kalaro. Hahabol ako sa kanya, sigaw ng tigre, bilisan mo. Habang siya at ang kanyang mga tauhan ay sumugod kay Gerald. Nais kong patnubayan ninyong dalawa sina Cyril at Zelig mula sa lugar na ito. Si Gerald, na narinig ang galit na sigaw ni Tiger, ay mabilis na nilingon kina Ray at Nori matapos silang nasa ibabaw ng pader ng base. Habang ginagawa mo yun, maaabala ko sila. Panipi, gayunpaman, paano ka? Gupitan ang kalokohan at magpatuloy. Kung hindi man, wala sa atin ang makakalabas dito ng buhay. Ganting sagot ni Gerald, inaasahan ang tugon ni Nori. Tahimik lamang ang pagsang-ayon ni Nori at Ray nang marinig iyon, at ginawa nila ang sinabi niya. Nagsimulang tumakbo si Gerald sa tapat ng direksyon kaagad nang wala sila sa paningin. Kung napunta dito, susubukan niyang akitin ang mga kalalakihan ng unyon na malayo sa kanyang mga kaibigan. Tuldok. Nakita siya ni Tiger at ng kanyang mga tauhan habang siya ay lumayo sa dikalayuan, tulad ng inaasahan niya. Kabanata 17:17. Ayan na siya, bulalas ng tagapagsalaysay. Habang pinipikit niya ang kanyang ngipin, utos ng galit na tigre, kuhanin ang batang iyon at tapusin siya para sa kabutihan. Si Tiger at ang kanyang posse ng isang dosenang kalalakihan ay nagawang isara ang distansya sa pagitan nila at niya ng mabilis. Upang mas malala pa, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na nakulong sa pagitan ng Hulkaroak Union at isang bangin na may isang hindi nakikitang ilalim. Kid, isuko muna. Kinut siya ng tigre bago sumubo, wala nang ibang lugar upang tumakbo. Nagulat si Tiger kay Gerald sa mabilis na abutan siya. Nakasimangot si Gerald at sinamon siya ng tingin kay Tiger bago isiwalat ang isang nakakalokong ngiti at panunuya, sumuko ka. Naniniwala ka ba na kaya mo akong patayin? Nagulat si Tiger nang marinig iyon. Kung sabagay, hindi makakalabas si Gerald sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ito ay isang malaking usapan na nagmumula sa isang tao na natigil sa pagitan ng pinalo hanggang kamatayan at namamatay. Maaari mong subukang kumuha ng isang mabilis na pananampalataya kung nais mo, ngunit ang kamatayan lamang sa kailaliman ang naghihintay sa iyo. Ngumisi si Tigre. Oh! Sabi ng nagsalita, habang tumatalon siya sa talampas, sumagot si Gerald, payagan akong subukan. Natigilan sa katahimikan ang natigilan na tigre nang malaman niya na nagpasya si Gerald na kunin ang kanyang sariling buhay kaysa mahulog sa kanyang mga kamay. Bumalik ang kanyang pagkakasimangot sa kalaunan, at simpleng samubos siya bago umalis kasama ang kanyang mga kalalakihan, hindi nag-abala na tumingin sa kailaliman. Kung tutuusin, hindi malalampasan ni Gerald ang taglagas na iyon. Tuldok. Hindi bababasa, iyon ang palagay ni Tiger. Si Gerald, taliwas sa inaasahan ni Tiger, ay buhay pa rin at maayos. Ang kanyang pagkahulog ay nasira ng isang malaking puno, at siya ay nilamon na ng maraming mga sangay. Gayunpaman, kahit para sa kanya, ang epekto ng pagbagsak ay sobra. Sa pag-iisip na iyon, wala nang malay si Gerald, nasuspine sa itaas ng isang nagngangalit na ilog ng mga malalakas na sanga ng isang puno. Si Ray, Nori, Zelig, at Cyril ay nakarating lamang sa kagubatan sa labas ng Dragonblood City, habang ang nakaitim na si Gerald ay walang ideya na siya ay nakaligtas. Si Juno, na matagal nang naghihintay sa kanila, ay sumugod at sinabi sa kanyang mga tauhan na suportahan sina Zelig at Cyril bago sumigaw, Ray. Pagbati, Nori. Sa wakas, nakarating ka na. Nagsisimula na akong matakot na may isang kakilabot na nangyari sa iyo. Kaugnay nito, saan napunta si Gerald? Panipi tuldok. Sinabi niya sa amin na patakbuhin ang kabaligtaran upang maaari niyang pinan ang natitirang Hulkaroak Union na malayo sa amin. Sagot ni Ray, bahagyang humabol ang labi. Ano nga ulit? Natulala si Juno sa mga kilos ni Gerald at bulalas. Gaano kadelikado?
Alam na alam ni Juno na hindi siya makatiis ng maraming mga miyembro ng Hulk-Heroic Union ng sabay-sabay, at na ang kanyang buhay ay nasa delikadong panganib. Huwag kang mag-alala, Miss Zorn. Hintayin mo lang kami dito habang bumalik kami ni Nori upang hanapin si Gerald. Sagot ni Ray. Kabanata 17-18. Hindi mo magagawang. Ito ay malayo masyadong mapanganib. Tandaan na ang Hulk-Heroic Union ay aktibong naghahanap sa amin ngayon. Sa pag-iisip na iyon, kung babalik ka upang hanapin siya, mahuhuli ka ng wala sa oras. Halos agarang sagot ni Juno. Sa lahat ng nararapat na paggalang, Miss Zorn, kung siya ay patay na, wala kaming hanggarang mabuhay sa una. Mariing sinabi ni Ray. Sina Ray at Nori ay nakabolt na, binabalik ang kanilang mga hakbang, bago pa man tumugon si Juno. Napabuntong hininga lang si Juno nang makita ito. Sa kabila nito, hindi niya maitatanggi na medyo naantig siya. Si Gerald ay mayroong maraming mabubuti at matapat na kaibigan. Anuman, matapos ang mahabang paghahanap kay Gerald, kalaunan ay nakarating sina Ray at Nori sa bangin kung saan lumundag si Gerald. At, sa sobrang takot nila, napansin nila ang pendant ng jade ni Gerald na nakahiga malapit sa isang bato. Si Nori ay nanatiling tahimik sandali, ang kanyang puso ay lumaktaw ng isang pintig, bago tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Panipi tuldok. Hindi. Ito, ungol ni Nori sa sarili, mabilis na kinuha ang pendant ng jade bago tumitig sa hindi makapaniwala sa kailaliman sa ilalim ng mga ito. Ngunit, dahil ang jade pendant ay napakalapit sa gilid ng bangin, Gerald. Tinapik ni Ray ang balikat ni Nori at sinabing, huminahon ka. Nori, magiging maayos na si Gerald. Manampalataya sa kanya. Ito ay mahirap, ngunit pareho silang nagawang kumbansihin ang kanilang sarili na si Gerald ay nabubuhay pa sa isang maikling sandali. Matyaga silang naghintay sa tabi ng bangin para sa kanya pagkatapos nito. Gayunpaman, sa paglipas ng mga oras, lalong naging mahirap na pasanin. Sa wakas, umiling ang dalawa at naglakad palayo sa bangin, tuluyan ng nasaraan ng loob. Alam ni Juno na may isang kakilakilabot na nangyari kay Gerald nang makita niya kung gaano sila nalulumbay nang sa wakas ay bumalik sila sa kagubatan. Ang kanyang mga takot ay nakumpirma nang mapansin niya na si Ray ay may hawak na kanyang jade pendant. Panipi tuldok. Miss Zorn. Gerald, malamang na nahulog siya sa isang bangin. Sinabi namin yun dahil ang tanging lugar na mahahanap namin ang kanyang palawit ay malapit sa isang bangin. Bulong ni Ray habang ipinakita sa kanya ang palawit sa isang malungkot na tono. Sumubsob ang puso ni Juno nang marinig iyon. Tumigil muna siya sandali bago umabot upang kunin ang pendant mula sa pagkakahawak niya at sinabing, magsimula tayo sa pamamagitan ng pagbalik sa aking bahay. Hindi lamang tayo maaaring sumuko sa puntong ito. Kung sa bagay, dahil hindi pa natin siya natagpuan ay hindi nangangahulugang wala na siyang buhay. Panipi, tama ka, Miss Zorn. Hindi namin akalaing bababa siya ng walang laban. Siya ay, walang duda, buhay pa rin. Nori, magsaya ka. Tandaan, kailangan nating maniwala sa kanya. Bulalas ni Ray habang sinubukan niyang pasayahin si Nori. Dahan-daang itinaas ni Nori ang kanyang ulo at mariing tumango nang marinig iyon. Sinamantala ni Juno ang katotohanang si Nori ay medyo gumagaan ang pakiramdam at umorder, iyon ang espiritu. Anuman, dapat kaming umalis dito sa lalong madaling panahon. Wala kami sa pinakamagaling na lugar, kaya mas mabuti pang bumalik tayo sa base bago tayo hanapin ang Hulk-Heroic Union. Panipi, mabilis na dinala ni Juno ang iba pa sa kanyang bahay pagkatapos nito. Nang maglaon ay natuklasan si Gerald na walang malay sa tabi ng isang itim na nakasuot at misteryosong mukhang matandang lalaki. Ang kanilang mga mukha ay naiilawan ng apoy na nagsimula ang matanda, at sila ay protektado mula sa mga elemento ng mga pader na bato sa kanilang paligid. Dahan-daang iminulat ni Gerald ang kanyang mga mata hindi nagtagal. Huminga siya ng maluwag nang mapagtanto niyang buhay pa siya. Mabilis niyang napagtanto, gayunpaman, na hindi siya nag-iisa. Nagtataka siya kung sino ang matandang lalaki, nakakunot ang noo habang nakatingin sa taong nakaupo sa tabi ng apoy. Siya ba ang nagligtas sa kanya? Panipi, sino ka? Dumating ka ba upang iligtas ako? Kabanata 17-19. Nang malaman ni Gerald na nasa loob sila ng isang yungib, tinanong niya, gayon din, nasaan tayo? Sa kabila ng katotohanang ang matandang lalaki ay lumitaw na basahan at palpak,
alam niyang hindi siya isang ordinaryong tao. Panipi tuldok tuldok tuldok. Ako ay isang tao lamang na nakatira sa pag-iisa sa bundok na ito, sagot ng matanda matapos ang isang maikling pagpos sa isang masungit na boses. Natigilan si Gerald nang marinig iyon. Upang isipin na ang isang tao ay maaaring manirahan sa isang lugar na tulad nito. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan? Sumagot ang lalaki, maaari mo lang akong tawaging Old Hughes. Tuldok 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 panipi. Inakay ng matandang Hughes si Gerald palabas ng yungib na kanilang kinaroroonan pagkatapos. Si Gerald ay sinalubong ng nakagaginhawa na paningin ng isang gasukle na buwan nang tumingin siya sa langit. Sa kabila ng pagiging kalmado ng gabi sa kanya ay naramdaman, sinenyasan si Gerald na magtanong. Isinasaad sa akin ng isip kung saan kami pupunta, Old Hughes. Nang mapagtanto niyang papasok na sila sa isang siksik na kagubatan. Dahil sa makakapal na mga dahon, halos tiyak na malalamon sila sa kadiliman, at ang pagiging nasa isang hindi nag-iilaw na kagubatan sa gabi ay isang napakasamang ideya. Habang mas sinubukan niyang alamin kung sino si Old Hugh, mas naging masalimuot siya. Anuman, simpleng lumakad si Old Hugh, hindi pinapansin ang tanong ni Gerald. Nakarating sila sa tila isang maliit na talon mga 10 minuto ang lumipas. Sa kabila ng maliit na laki nito, ang katahimikan ng gabi ay naging malinaw ang tunog ng pagsabog ng kristal na tubig. Ano ang lugar na ito? Nagtataka si Gerald habang nakatingin sa paligid. Si Hughes ay simpleng nakatitig kay Gerald bago sabihin, sumunod ka sa akin. Hindi na pinansin ang tanong ni Gerald, si Old Hughes ay simpleng nakatingin kay Gerald bago sinabi, sundin mo ako. Matapos sabihin iyon, ang matandang lalaki ay dumiretso sa talon at nawala sa likuran nito. Si Gerald, na natigilan saglit, ay mabilis na nakuhang muli ang kanyang kapwa at maingat na inilagay ang kanyang kamay sa talon, upang mapasok siya ng tubig. Nasa likuran na niya ang talon sa susunod na alam niya. Mabilis na naalala ni Gerald ang palapag ng klase, paglalakbay sa kanluran, ngayong alam na niya na mayroong isang nakatagong lugar sa likod ng talon. Pagkatapos ng lahat, ang Water Curtain Cave ng Great Sage, Heavens Equal ay isang katulad na lokasyon sa palapag. Mabilis na nagising si Gerald at nagsimulang tumingin sa paligid bago nagtanong. Muli, ano nga ba ang lugar na ito, Old Hughes? Tuldok 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 tandang pananong panipi. Nasa isang napakalaking puwang sila na napapalibutan ng mga pader na parang bato na bituin. Ito ay isa sa mga nakamamanghang tanawin na nakita ni Gerald, at hindi niya inaasahan na ang lahat ng ito ay may tago dito, ng lahat ng mga lugar. Tuldok tuldok tuldok, si Old Hughes, na nasa malapit, ay sumenyas lamang para lumapit si Gerald at sinabi, lumayo ka rito. Mayroon akong isang bagay na nais kong ipakita sa iyo. Panipi, nagmamadaling lumapit si Gerald sa tagiliran ng matanda, tinaas ang isang bahagyang kilay. Nakatitig lamang si Gerald sa pagkamangha ng mapagtanto niya na may isang mataas at medyo translucent na haligi ng bato sa harapan niya ngayon na nakatayo siya sa tabi ng Old Hughes. Kahit na hindi kilalang tao ang katotohanan na may isang bagay na tila nasa loob ng haligi. Kabanata 17:20, nagtanong si Gerald, ano ito sa lupa? Panipi tuldok tuldok tuldok. Una at pinakamahalaga, ang lokasyon na ito ay kilala bilang Fishgut Cave, at sa loob ng haliging bato na ito ay isang sinaunang longsword na kilala bilang Fishgut Sword, paliwanag ng Old Hughes kay Gerald. Panipi tuldok tuldok tuldok. Ang Fishgut Sword, sabi ng tagapagsalaysay. Naguluhan si Gerald nang marinig ang isang kakaibang pangalan para sa isang longsword. Pagkatapos ay nakuha ni Old Hughes ang isang pinagsama na pergamino mula sa ilalim ng kanyang Amerikana. Nang ibuka ito ni Gerald sa harap niya, ang unang imaheng nakita niya ay isang gwapo, malakas na lalaki at isang lalaking mukhang may edad na nakatayo sa isang lokasyon na kamukha ng kapansin-pansin sa kinaroroonan nila ngayon. Ito ay, walang duda, na naglalarawan pareho sila sa Fishgut Cave. Iyon ba, tayo? Si Gerald, na ngayon ay ganap na naguluhan, nagtanong. Sumagot si Hughes, dahan-dahan na inilalantad ang isang malubhang ngisi, bingo. Ipinapakita nitong pareho kaming nakatayo sa iisang lugar. Alam kong nakalaan ako upang mamuno sa isang tao rito nang una kong natuklasan ang pergamino na ito at nakita ang mga nilalaman nito. At ngayon, sa huli, narito ka. Panipi, naiintindihan ni Gerald na nagulat sa sitwasyon.
Nasasabi ni Gerald na hindi ito isang kapintasan dahil sa kung seryoso ang pagtingin sa kanya ng Old Hughes. Ano ang isang kakaibang pagkakataon na ang Pergamino ay naglalarawan ng kanilang kasalukuyang sitwasyon ng tumpak. Panipi tuldok. Ano nga ba ang nangyayari dito, Old Hughes? Si Gerald, naguguluhan, ayoko nang iwanang madilim pa. Ano ang inspirasyon para sa pagguhit? Ano nga ba ang lokasyon na ito? At ano ang kahalagahan ng mahabang salita sa harap niya? To put it bluntly, Gerald, mapapahamak ka. Sigurado ako na ikaw ang nakatakdang maglabas ng tibak mula sa haligi ng bato sapagkat inilalarawan ako ng pagguhit na dinadala kita rito. Bulalas ni Old Hughes. Panipi tuldok. Ako, sigurado ka ba? Hindi posible na ibang tao ito. Tumugon si Gerald, medyo natigilan sa pag-angkin ng Old Hughes. Mula nang makuha ko ang pagguhit na ito, aking anak, naghihintay ako sa iyo dito. Kung hindi ikaw ang isa, mangyaring ipaliwanag kung bakit narito kami ngayon. Konting oras lang bago kami magkita. Bilang tugon, sinabi ng Old Hughes. Nakikita ko. Kaya, ano ang kakaiba sa Fishgut Sword? Sa wakas ay sumuko si Gerald at tiningnan ang espada sa loob ng haligi ng bato, na siyang umani ng kanyang interes. Nang marinig ng lumang Hughes ang tanong, tiningnan niya ang mga mata ng kabataan at sinabi, ang Fishgut Sword ay isang sinaunang longsword na sinabi upang bigyan ng mga kakayahan ng waterbending ng wielder. Sigurado akong ikaw lang ang kwalipikadong gamitin ito sa una, dahil ikaw ang taong nakalarawan. Sa mapa, panipi, nasasabi ni Gerald sa matandang hindi nagsisinungaling sa seryoso nitong ekspresyon. Sa kabilang banda, ang Old Hughes ay walang masyadong dahilan upang magsinungaling tungkol sa mga ganoong bagay. Panipi tuldok. Sige, kung gayon. Kaya, dahil kakailanganin kong gumuhit ng tibak, paano ko ito gagawin? Tanong ni Gerald. Narinig ito, hinawakan ng matanda ang braso ni Gerald at hinayla papunta sa isang bato. Napansin ni Gerald na isang palad ay nakaukit dito. Utos ni Old Hughes, ilagay ang iyong kamay dito. Si Gerald, na natigilan ng biglaang pagsigaw, simpleng ginawa tulad ng sinabi sa kanya bago ibalik ang tingin sa matandang lalaki at nagtanong. Tulad nito, hush! Bulalas ni Old Hughes, na sinenyasan si Gerald na takpan ang kanyang bibig ng kanyang mga kamay. Naririnig nila ang hagulgol ng tubig na dumadaloy sa yungib ngayon na pareho silang tahimik. Pareho silang nakatayo doon na nanunood habang ang mga agos ng tubig ay nagsimulang damaloy sa bato na hawak ni Gerald, lahat ay inaabot ang hugis palad na indent.